Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Miss Liv Vlog para sa ating mga kababayan na naghahanap ng mga extra income or pagkakakitaan. Dito guys, ipapakita natin kung paano natin repakin itong jelly beans at kung magkano ang ating bintahan at kung magkano ang ating kikitain dito sa ating re-repakin ngayon na 2 kilo at kalahati guys. Ang presyo nitong ating jelly beans guys ngayong July 2026 ay ang 1 kilo guys ay nagkakalaga ng 112 pesos. Ang 2.5 kilograms or 2 kilo at kalahati ay nagkakalaga naman ng 280 pesos. Presyong Divisoria Manila natin ito guys nabili or doon tayo namimili sa Divisoria nitong ating mga paninda na ating nire-repack guys. Ang gagamitin lang natin dito guys, dalawang size ng plastic, isang 3x4 at saka isang 5x7. Itong unang ating ginagawa guys ay pang 20 pesos ang ating repack. Yan, gagawa muna tayo ng 12 peraso na tag 20 pesos guys. Or depende sa inyong mga lugar guys kung magkano inyong presyohan at saka kung magkano inyong mga puhunan. Ayan. Dito, ang plastic natin na gagamitin ay 5x7. Ang ating presyo na pang 20 pesos guys ay bibilangin natin ang ating pagre-repack. 65 peraso ang ating lalagay na jelly beans dito. Yan kailangan bibilangin nyo kung ilang peraso ang laman para pareho ang dami or ang laman nya. Yan, bilangin nyo para pareho ang laman ng ating mga nire-repack. Yan guys, pang 20 pesos lang yan guys. Dito sa atin video lang ito. Pero sa inyo kung magkano inyong presyuhan sa inyong mga lugar, nasa sa inyo na yan kung magkano inyong pagbibinta. Ayan. O di ba? Guys, kung na mga nag-uumpisa pa lang kayo or mga baguhan pa lang kayo, pwede mo na kayo bumili nito ng paisa 1 kilo mo na ang inyong bibilhin para masubok ninyo kung magkano or ano ang mabili sa inyong mga lugar. Ayan. Ganun lang Di ba napaka-simpleng gawin lang? Punta lang kayo sa mga palengke kung saan man kayong mga lugar o doon natin hahanapin at doon natin bibilin sa mga pwesto ng mga nagtitinda ng mga mani, ng mga kutkutin. Yan, doon natin may bibili itong mga gamikinde or kagaya nitong ating nire-repack na jelly beans. Ganun lang di ba? Kailangan guys, meron kayong sealer para mas mabilis nating maisisell or maisasara ng magandang ating mga nire-repack. Yan, yung kagaya niyan na ating seller guys, may mabibili tayo sa mga palengke niyan, napakamura lang yan ang mga ganyang klaseng seller. Yan, itong una nating repack guys, pang 20 pesos yan gumawa muna tayo ng 12 peraso na repack. Tapos yung sobra, yun gagawin natin or ginawa nating pang 5 piso. Yan. Panoorin nyo lang hanggang matapos itong ating video para masundan nyo or makita ninyo kung paano natin ito i-display or saan natin ito isasabit para mas madali mabili ito sa ating mga pwesto or sa ating mga tindahan. Guys, kung may mga bintana kayo dyan na space or pwede nyo pag-display mas maganda, huwag nyong lalagyan ng screen. Yung open lang ba siya para mas maganda tingnan. Kagaya ng ganitong pwesto natin guys, yan open lang at saka madali makita ng ating mga kababayan. Yan, tapos na natin ang pang 20 guys. Ito naman nating nilalagyan or nilalagay ngayon or nire-repack ay pang 5 piso naman ito. Ang ginagamit naman nating plastic dito 3x4. Yan, yung maliliit lang na plastic to, yung para sa pang 5 piso. Ang ilalagay naman nating jelly beans ay 15 peraso lang sa pang 5 piso. Di ba? Napakamurang presyohan natin, abot kaya ng lahat ng ating mga kaubayan. Pero guys, tingnan nyo mamaya kung magkano ang ating tutubuin dito sa ating nire-repack na isang bag or 2 kilo at kalahati na ating nire-repack ito. Yan, di ba?
Guys, kung mga baguhan pa lang kayo kayo mismo ang personal na pupunta sa mga pamilihan sa mga palengke para kayo ang makapamili ng magagandang klaseng kotkotin or mga paninda. Yan. Kasi ang pagpili nito guys, lalo na itong mga gamit hindi, kailangan yung makintab at saka yung magagandang mga klase, yung hindi siya naglalagkit or nagdidikit-dikit. Kasi guys, pag hindi kayo ang pipili, baka ibigay sa inyo yung mga nagdidikit-dikit or mga lusaw na mga gamit hindi. Tulad nitong jelly beans guys titingnan nyo kasi minsan nagdidikit-dikit na ito pagka medyo luma na. Kaya wag nyo kukunin yun pagka nagdidikit-dikit kasi pag binuksan nyo yung plastic na yan, doon nyo na makikita na naglulusaw na. Ayan. Kaya ang pagpili nito, kagaya nitong jelly beans guys, tingnan nyo na buhaghag siya or hindi siya nagdidikit-dikit. Yung makintab, makikita naman natin yan na magandang hitsura guys pagka tayo mismo ang pupunta sa mga pamilihan. Ayan na guys, magsisil na tayo sa pang 5 piso na yan. Diba? Para mas mabilis ang ating pagre-repack kung may mga sealer tayong gamit. Yan, huwag kayong gagamit ng mga kandila or anumang mga pang sealed sa mga plastic kasi wala, pangit ang itsura nun. Kailangan bumili kayo ng sealer. Yan, abot kaya naman yan ng mga presyo ng mga ganyang sealer guys. May mga mura lang yan sa mga palengke, makakabili ka dyan ng mga 600 to 700 yan. Diba? Habang buhay or matagal naman natin yan guys magagamit, kaya hindi tayo manihinayang sa pagbili niyan ng mga ganyang gagamitin natin sa ating pagtitinda guys. Kung mga baguhan pa lang kayo, kailangan kunti-kunti lang muna ang inyong bibilhin, mga pa isa 1 kilo or pagka maging mabili na kung anong mabili sa inyong mga lugar, ayan, dagdag lang kayo ng dagdag para mas dumami ng inyong mga paninda. Ganun lang. Ganun, kahit may malit ka lang pisto dyan guys, kasi ang estilo lang naman dito, basta may display ka, yung iba naman itago mo lang, tapos pag habang bumibili ang ating mga paninda or magiging mabili, dagdag ka lang dun sa display. Ganun lang mga estilo sa mga ganitong mga kot-kotin. Hindi kailangan yung napakalaking pisto, kahit mga 1 dipa, 2 dipa na pisto. Yan, basta't may mali-display ka at saka makikita ng ating mga kababayan or inyong mga kapitbahay. Yan, sila na mismo ang lalapit sa inyong mga pwesto or mga paninda. Di ba? Napaka-simpleng gawin lang. Kung nasa bahay lang tayo, nagtatambay tayo sa mga bahay natin, wala tayong ginagawa. Bakit hindi tayo magtinda ng mga ganitong mga kot-kotin na mabili ito sa ating mga lang guys, sa mga bata o kahit mga matatanda bumibili ng mga ganitong kot-kotin. Yan. Di ba? Re-repakin nyo lang guys ng maliliit para abot kaya ang presyo. Ito bibilangin na natin guys para malaman natin kung magkano ating tutubuin sa nirepack nating 1 bag or 2 kilot kalahati. Yan, ang puhunan natin dito guys ay 280 Makikita natin dito guys kung aabot ng magkano ang lahat ng ating nirepack. Ayan, yung palima-lima muna guys ang ating unang binilang, 4-4 para mas mabilis ang ating video. Di ba? 280 guys ang ating puhunan Tingnan nyo kung aabot pag nabenta natin itong lahat. Yan, di ba? 280 lang yan guys ang ating puhunan yan, di ba? Ganun kalaki ang tubo sa mga ganitong mga kot-koting guys, basta matyaga ka lang sa pagre-repack nito at pagtitinda. Yan guys ang ating narepack ngayon guys yan, pag nabenta natin lahat 705 ang aabutin guys. Minus 280 na puhunan, may 405 tayong tubo. Di ba? Napakagandang isang pa lang yun guys, isang klase pa lang.
tumubo na tayo ng 405 kung mabinta mo yung isang bag na yun. O yan guys, yung ating gagawin lang ha. Yan binitin lang natin ng pang 20 pesos yan Di ba? May alamre ka lang dyan na nabibili sa mga tindahan yan Isabit mo lang para mas kitang-kita ng ating kababayan yan O, di ba? Napaka simpleng gawin lang. Ganyan lang gagawin nyo guys para mas okay tingnan. Ito naman yung pang 5 piso. Yan. Yung pinagsabitan naman natin ay karton yan. Yung karton ng cake. Yan. Yung mga cake na pang birthday. Yan. Pwede natin bilhin yung mga karton na yan na kaysa tinatapon, mapakinabangan pa natin. Guys, itong ating pinagsasabitan na karton, binibili ko yung mga malalaking box. Yung kulay, alam mo naman natin kung anong mga box yan, yung mga karton ng cake, yung mga kulay dilaw o yung kulay pula. Kapag malalaking box guys, binibili ko yun ng mga 20 pesos, 30, basta't mga magaganda at malalaking box. Tapos tabas-tabasin mo lang ng pahaba at lagyan mo ng alambre sa dulo para sabitan. Ang style lang guys magtupi kayo ng 2 tupi sa dulo ng karton para maging makapal siya at saka matibay kasi doon mo itutusok yung karton na yun. Tapos staplerin mo lang para hindi siya, para permanente na siyang nakatupi doon sa dulo na paglalagyan mo ng alambre. O ayan, tapos staplerin mo lang yan Ang pag-stapler yan magkabilang gilid. Yan, wag mong igit na kasi konti lang ang may lalagay mo dyan. Magkabilang gilid ang paglagyan mo para marami kang may lagay at saka maganda tingnan pagka yung magkabilang gilid ang lalagyan mo. Yan parang hagdan-hagdan ba? Magkabilang gilid. Mamaya guys, makikita mo yan na maganda na tingnan. Oh, ayan di ba? Napaka simpleng gawain. Oh, yan na guys ang ating nirepack na Agami Kini. Guys, nagpasalamat ang Miss Lee Vlog sa lahat ng mga subscribers at mga nagla-like sa ating video. Thank you guys. Kung magustuhan yung mga ganitong klaseng video, pwede nyong i-like, i-subscribe para at gawin nyo rin para lahat tayo ay kumita. Thank you guys.